Noong mag-isa na lang si Ryan sa bahay ng kanyang Tito Jake, ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-text si Roxy. Roxy, kumusta? Pauwi ka na ba? Nakauwi na kasi kami ni Tito Jake eh. Pero umalis na siya. Kaya ako na lang ang mag-isa rito. Ngayon sa bahay. Itatanong ko lang sana kung uuwi ka dahil magsasaing ako. At magluluto na rin ng ulam. May mga frozen meat pa naman akong nakita sa rep eh. Pwede pa tong gawing pork chop. I-defrost ko na lang muna sa microwave para mabilis ang pagkatunaw ng pagkayelo. Mahabang mensahe pa ni Ryan kay Roxy. Naupo lang muna siya sa sofa habang hinihintay ang magiging reply noon. Baka kasi magsaing siya ng marami tapos hindi naman pala iyon makakauwi dahil nasa ibang lugar pa. Nag-reply naman agad ang dalagang si Roxy makalipas ang 5 minuto. Hi Ryan, talaga nakauwi na kayo? Wow, I'm so excited na makita ka. Sige, uuwi ko dyan. May tatapusin lang ako rito. Baka mga 2 hours ay nariyan na ako. Huwag ka nang magluto ng ulam ha. Bibili na lang ako ng sisig at pares sa paborito nating kainan. Namiss ko na rin kumain noon eh. Hindi kasi masarap kapag kumain ako noon ng hindi ka kasabay. Wait mo ako ha. Masayang reply pa ng dalaga. Napasabi naman si Ryan sa isip niya. Ano ba yan? 2 hours pa eh, nagugutom na ako. Ay, titiisin ko na nga lang muna ang gutom ko. Masusulit din naman ang pagtitiis kung sisig at pares ang ulam. Wika niya at umakyat na lang muna sa kwarto. Makalipas ang mahigit 1 oras ay bumaba na muli siya para magsalang ng sinaing na kanin sa rice cooker. Para saktong pagkarating ni Roxy ay kakaluto pa lang ng kanin. Matapos makapagsalang ng sinaing ay kinuha niya ang gitara at doon sa labas na upo habang nagpapalipas ng oras. Makalipas ang kalahating oras ay narinig niyang bumisina na ang kotse ni Roxy sa may gate. Kaya tuwang-tuwa na si Ryan. Sa wakas ay makakakain na siya. Gutom na rin kasi talaga siya. Pagkabukas ng gate ay dire-diretso lang ang kotse, kaya isinara na lang din ni Ryan ang gate. Noong makababa naman si Roxy ay nakita niyang umiiyak iyon. Roxy, ayos ka lang? Tanong niya pero hindi siya pinapansin ng dalaga at nagtuloy-tuloy na sa pagpasok ng bahay. Tiningnan ni Ryan ang loob ng kotse dahil baka naroon pa naiwan ng ulam na bibili ng dilag pero wala. Walang amoy ng ulam sa loob ng kotse kaya nagsimula ng malungkot si Ryan. Pagkapasok niya ng bahay ay wala si Roxy sa sala, wala rin sa kusina. Hanggang sa marinig niya ang mga nababasag na mga gamit sa itaas. Mukhang nagwawala ang dalaga. Kaya naman, dali-daling umakyat si Ryan. Roxy, anong nangyayari sa'yo? Tanong niya sabay pihit ng siradura ng pintuan. Huwag na yun Ryan, please. Leave me alone. Galit na sigaw pa noon. Sabay ang pagbato ng kung anong bagay sa pintuan. Kaya napatulon si Ryan sa gulat at napaatras. Walang nagawa si Ryan kundi ang pumasok sa kwarto niya habang nakabukas ang pintuan noon. Inaabangan niyang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Roxy para kausapin iyon. Ang duda niya kasi ay tinawagan na iyon ng kanyang Tito Jake at sinabi ang desisyon na pag-alis sa bahay at tuluyang pag-iwan sa dalaga. Gusto niya itong damayan pero papaano niya iyon gagawin kung gano'n naman na ayaw siyang kausapin. Lumipas ang mahigit 1 oras ng paghihintay ni Ryan na lumabas ang dalaga at kausapin siya pero hindi nangyari. Halos mamilipit na rin siya sa sakit ng tiyan dahil sa gutom hanggang sa hindi niya na nga iyon matiis. Nagdesisyon na siyang bumaba para makakain. Pagkababa ay tiningnan niya ang cabinet sa kusina. May mga corned beef naman roon, kaya kumuha siya ng 1 piraso, iyong malaki. Tsaka nagsandok ng maraming kanin sa isang malaking mangkok.
Mahigit kalahati ng laman ng rice cooker ang kinuha niya at inilagay sa malapad at malalim na mangkok. Tsaka niya ibinuhos sa gitna ang isang buong corned beef. Kinuha niya rin iyong maanghang na Mang Tomas at nagbuhos ng marami noon sa palibot ng kanin. Naglagay na rin siya ng isang kutsara at kinuha sa rep ang isang 1.5 coke na kalahati pa ang laman, tsaka siya lumabas at doon kumain sa may terrace. Habang kumakain ay iniisip niya na damay siya sa pag-iwan ni Jay kay Roxy. Para tuloy siyang anak na iniwan ng tatay tapos hindi makausap ng matino ang nanay. Inisip niya rin na kung aalis siya bigla ay paano naman si Roxy. Kawawa naman ang dilag. Mas lalo iyong masasaktan kung maiiwang mag-isa. Kaya napagdesisyonan niyang hintayin na lang ang desisyon ni Roxy kung paaalisin ba siya sa pamamahay nito. Tsaka siya aalis at maghahanap ng boarding house na malilipatan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, pawis na si Ryan matapos kumain. Sob naman siya sa kabusugan. Pero hindi nga lang masyadong nakontento, lalo na at sisig at pares ang inaasahan niyang magiging ulam na nauwi sa dilata. Muli siyang tumambay roon ng ilang oras hanggang sa mag-alas 11 na ng gabi. Mukhang hindi na talaga bababa pa si Roxy. Kaya dinala niya na ang kanyang mangkok na pinagkainan sa kusina at hinugasan, tsaka muling umakyat sa kanyang silid. Sumanda lang siya sa dingding habang nakatingin pa rin sa labas nang nakabukas niyang pintuan kung lalabas ba si Roxy. Pero nakatulog na lang siya at hindi na iyon lumabas pa. Kinabukasan, maliwanag na ang paligid noong magising si Ryan. Hindi kasi siya nag-alarm dahil araw pa lang naman iyon ng linggo. Wala siyang pasok sa trabaho, kaya ayos lang kung ma-extend ang tulog niya. Pagkatayo niya ay agad niyang pinuntahan ang kwarto ni Roxy para sana kumustahin ang dalaga. Pero wala na iyon roon. Noong i-on niya ang ilaw ay nagulat siya dahil sa dami ng basag na gamit sa loob. May baso, salamin at mga figurines, maging ang mga unan ay punit-punit rin ang sumabog ang cotton sa loob. Agad siyang bumaba upang kumustahin ang dalaga dahil baka nagkasugat iyon dahil sa mga basag na salamin sa kwarto. Pero hindi niya iyon makita. Noong mapatingin siya sa garahe ay wala na roon ang sasakyan. Napailing-iling na lang siya dahil umalis na lang basta si Roxy nang hindi man lang siya kinausap. Baka idinamay na siya noon sa ginawa ni Jake na pakikipaghiwalay. Naisip ni Ryan na gawin na lang productive ang araw niya. Kaya lumabas muna siya at namili ng gulay sa talipapa para sa lulutuin niyang sinigang. Marami pa kasi ang karne sa rep, tamang-tama na pang sinigang. Bumili na rin siya ng 50 pesos na pandesal para sa almusal. Pagkabalik ng bahay ay nagluto siya ng 4 na itlog at 2 hotdog. Iyon ang kanyang kinain na almusal na pinaresa ng pandesal. Pagkatapos mag-almusal ay tsaka niya naman inasikaso ang pagluluto ng sinigang na karne ng baboy. Marami siyang gagawin sa buong maghapon kaya gusto niyang unahin ang paghahanda ng pagkain para pagkatapos niyang magtrabaho ay kakain na lang. Isinabay niya na rin ang pagsasaing. Noong makaluto siya ng ulam at sinaing ay nasa mga alas 9 pa lang ang oras. Agad na siyang umakyat para masimulan ang paglilinis. Binuksan niya ng malaki ang blackout curtain sa kwarto ni Roxy. Tsaka niya pinagdadampot ang mga basag na bagay, pinalot sa paper bag tsaka inilagay sa plastic. Sunod niyang pinagtatanggal ang mga kortina, kumot at sapin ng higaan at unti-unting inilagay sa washing machine sa ibaba. Nagsabon rin siya ng buong kwarto para malinis kapag dumating si Roxy. Sunod niya namang nilinisan ay ang kwarto niya bago ang sala at kusina. Halos mag-aalas 2 na noong makatapos siya sa paglilinis.
pero hindi pa tapos ang kanyang paglalaba. Kaya kumain na muna siya ng kanyang late na tanghalian. Tuwang-tuwa naman si Ryan habang kumakain dahil pasok na sa panlasa niya ang sinigang na siya rin mismo ang nagluto. May sausawan pa siyang patis, sili at kalamansi. Kaya halos hindi siya makatayo matapos kumain dahil sa sobrang kabusugan. Doon na muna siya tumambay sa likuran habang inuunti-unti ang pagsasampay ng mga nilabhan. Kinahaponan ay muli siyang nag-text kay Roxy. Ay Roxy, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa kung ano man ang naging desisyon ni Tito Jake. Pero kung ano man yun, alam mo naman siguro na wala akong kinalaman sa lahat ng yun. Tsaka sabihin mo na lang ang desisyon mo kung kailangan ko na bang umalis rito sa bahay mo. Kasi baka ako pang maging dahilan para maalala mo ang mga ginawa ni Tito Jake kung palagi mo akong makikita. Mahabang text pa ni Ryan. Makalipas ang 15 minutes ay tsaka pa lang nakapag-reply si Roxy. Hi Ryan, pasensya ka na kagabi ah. Noong pauwi na kasi ako ay bigla akong tinawagan ni Jake at sinabi ang desisyon niya. Noong una akala ko magiging okay lang sa akin dahil dati ko pang nararamdaman na mukhang may ibang babae na siya. Pero noong sabihin niya sa akin kagabi na matagal niya na akong hindi mahal at iiwanan niya na ako, ay doon na ako mas lalong nasaktan. Hindi ko inaasahan ng ganong pakiramdam. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nasasaktan ng ganun. Kaya pasensya ka na sa inasal ko kagabi Nawala rin sa isip ko na bumili ng ulam. Hindi mo na ako uuwi dyan Ryan Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Hindi ko rin nakakalimutan ng usapan natin dati na kapag iniwan ako ni Jake ay sasaluhin mo ako. Pero napaka-unfair naman nun sa'yo na parang gawin kitang panakit butas para lang makalimutan ng naging kabiguan ko kay Jake. At kung magpapasaluman ako sa'yo, gusto ko isang babae na may buong pagkatao ang sasaluhin mo, hindi broken emotionally. Hayaan mo, magiging okay rin ako. Huwag ka ring aalis sa bahay na yan Ang sabi sa akin ni Jake ay padadalhan niya ako ng deed of sale para sa bahay na yan. Para may transfer ko sa pangalan ko ng walang hirap. Mag-iingat ka palagi Ryan Alagaan mo mabuti ang sarili mo, pati na rin yung bahay ko. Mahabang mensahe pa ni Roxy na nagpalungkot kay Ryan. Mas lalo siyang nagmukhang batang iniwan ng mga magulang. Nawala na nga si Jake, nawala pa si Roxy. Mas okay pa nga ang sitwasyon niya dati na palaging may isang nakakasama sa bahay, hindi kagaya ngayon na walang natira. Ayun my loves, hanggang dito muna Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. My loves, baka naman pwede na lahat ng makapakinig nito ay mag-subscribe na rin para naman makapagpa-approve na ako ng permission para mag-upload ng mahaba. Thank you my loves Bye-bye!